Malamang marami pa sa ating mga kamag-anakan ang hindi pa personally nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Sinubukan niyo na bang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan kay Hesus at kanila itong agaran tinanggihan? Yung bang nagpapasimula ka pa lamang na magsalita, sagot agad sa iyo, "Naku, wala akong panahon diyan." O, "Wala akong planong magpalit ng relihiyon. Sa iba mo na lang ibahagi ang nais mong sabihin sa akin." Naranasan mo na bang ikaw ay kagalitan at pagtawanan ng iyong mga kamag-anak dahil sa iyong newfound faith in Christ? If you have ever experienced rejection by your family because of the gospel, you are in good company. Why? Because Jesus experienced the same thing. Pinagtatawanan siya ng kanyang pamilya pagkat sinasabi niyan sa kanila na siya ang Mesiyas. May pagkakataon pa na ang lahat ng kanyang mga kapatid ay inakalang siya ay nababaliw. Mark chapter 3 verse 21. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Hindi lamang ang sarili niyang mga kapatid ang nagre-reject kay Jesus, maging ang mga kababayan niya sa Nazaret ay kinukutya siya when he claimed to be the Messiah. Sa ating patuloy na pag-aaral ng sulat ni Mark, makikita natin ngayon umaga ang mga mahalagang bagay na bumabalot sa pagtanggi kay Jesus ng mga taong ito. Sa natapos na chapter 5, walang duda na si Jesus ay naging popular sa buong Capernaum at ang mga bayang malalapit dito. Libo-libong mga tao ang sumusunod sa kanya pagkat nais nilang madinig ang kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at marami din may mga iba't ibang uri ng karamdaman ang dumudumog sa kanya upang makatanggap ng kagalingan. Ngunit pagdating sa chapter 6, makikita natin ang napakalaking pagbabago ng narrative. Sa halip na si Jesus ay patuloy na nagsain ng mga tao para makinig sa kanya at patuloy na maging center of attention, siya ay naging sentro ng pangungutya at tinanggihan pa ng mga taong mula pa ng pagkabata ay kasama-sama na niya. The title of our study this morning is Unbelief, ang tahasang pagtanggi na maniwala. Sa pagwawakas ng talata na ating binasa kanina, ang verse 6, ay nagtapos sa mga salitang, Jesus was amazed at their unbelief. To help us understand unbelief, we need to understand, first of all, ang salitang doubt. Doubt is not the absence of faith. Doubt is the questioning of faith. Makinig ng mabuti. Maaari mo lamang pagdudahan ng bagay na iyon ang pinaniniwalaan. Hayaan ninyo akong makapagbigay ng halimbawa. Kapag ang isang Kristiyano ay nagdududa about the existence of God, he fears that God may not exist. Sa pagkakataong iyon, the Christian is doubting what he believes. When an atheist doubts, he fears that God may exist. In short, kailangan mong may pinaniniwalaan na isang bagay bago mo iyon pagdudahan. Kayo ba ay sumasang-ayon na maging mga mananampalataya ay mayroong mga doubts din sa maraming bagay? Pagkat marami tayong unanswered questions sa mga ginagawa ng Diyos. At bakit niya ito ginagawa? O bakit niya pinahihintulutan maganap ang isang bagay? O bakit kapag minsan ay hindi ginagawa ng Diyos ang bagay na inaasahan natin na gawin niya? Huwag kayong mag-alala kapag minsan ay sumasagi sa inyong kaisipan ang mga bagay na ito. That is normal. Sa Matthew 14 ay mababasa natin na si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig
papunta kay Jesus. Matapos ang ilang hakbang sa ibabaw ng tubig, siya ay biglang lumubog at humingi ng tulong kay Jesus na siya ay iligtas sa pagkakalunod. Sinasabi sa atin sa verse 31, Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have a little faith," said Jesus. "Why did you doubt me?" Maliwanag na sinasabi sa atin na si Pedro ay may faith, kahit na ito ay maliit lamang. But he had doubts at the same time. Doubt is not the absence of faith, but the questioning of faith. Matapos ang ilang panahon, ganito naman ang naitala ni Matthew sa kanyang sulat sa chapter 28 verse 17. When they saw him, they worshiped him, but some of them doubted. Nang paakyat na si Jesus sa langit after his resurrection from the dead, sinasabi sa atin na sinamba ng mga disciples ang Panginoong Hesus, ngunit ang ilan ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Why? Because they have lots of unanswered questions. Para sa kanila, ang pag-iwan sa kanila ni Jesus doesn't make sense at all. They had faith, but that faith was mixed with some doubts. Again, doubt is not the absence of faith, but the questioning of faith. Isa sa mga original na 12 disciples ni Jesus, ang nabansagang nickname na Doubting Thomas, sa dahilan na hindi siya naniwala nang ibalita sa kanya na ang Panginoong Hesus ay nagbangon muli sa mga patay at nagpakita sa ibang mga alagad nang sila ay nagpupulong sa upper room. John chapter 20 verse 19. So when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." 8 araw matapos ng unang pagpapakita ni Jesus sa mga disciples, ay muli siyang nagpakita at sa pagkakataong iyon, naroroon na si Tomas at kanyang hinipo ang kamay ni Jesus na may marka ng sugat na mula sa mga pako na ibinaon sa kanyang mga kamay. At ang doubt ni Thomas turned into more faith. When presented with the evidence, the doubter's faith will grow. This brings us to the second important word that we need to understand, ang salitang unbelief. Unbelief is the determined refusal to believe. Ang tahasang pagtangging maniwala. Ang pag-aalinlangan, doubt, ay pakikibaka na hinaharap ng mga mananampalataya. Samantala, ang unbelief ay ang kondisyon ng isang di mananampalataya and is an act of the will. Ito ay isang malayang pagpili ng kalooban. Ang unbelief ay sinasabi, nadidinig ko at nauunawaan ko ang iyong sinasabi, datapat ayokong paniwalaan yan. In short, ang lubos na pagtanggi sa bagay na sa kanya ay sinasabi. May panahon sa buhay ni Apostol Pablo na siya ay greatly affected ng unbelief. Wika niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do His work. He considered me trustworthy and appointed me to serve Him, even though I used to blaspheme the name of Christ. In my insolence, I persecuted His people, but God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief. Sinasabi ni Pablo na he blasphemed the name of Christ and persecuted the Christians out of ignorance, o ang walang pagkaunawa sa katotohanan, and unbelief, patuloy niyang pagtanggi sa mga katotohanan na kanyang nadirinig. Unbelief is the determined refusal to believe. Kaya't kinakailangan pa siyang katagpuin mismo ni Jesus sa daang patungong Damasco. Kaya nga maliwanag na sinasabi sa verse 5 ang ganito,
And because of their unbelief, he could not do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Hindi ito dahil sa kanilang pagdududa o kaunting pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Hindi na nagpamalas pa ng maraming milagro sa kanila si Jesus because of their determined refusal to believe Him. In spite of all the evidence shown by Jesus being the Son of God, the Messiah, the Deliverer that was promised to come, Jesus decided not to do many miracles because of their unbelief. Ating pangpatuloy na tingnan ang pangyayari sa Nazareth upang makitaan pa natin ng ilang pang mga katotohanan tungkol kay Jesus at sa unbelief ng mga taga-Nazareth. Ang unang katotohanan, verse 1, unbelief ignores the obvious. Hindi pinapansin ang kapansin-pansin. Jesus left the part of the country and returned with his disciples to Nazareth, his hometown. Ito ang ikalawang pagbisita ni Jesus sa Nazareth nang siya ay magpasimula ng kanyang public ministry. Ang una ay nang siya ay magsalita sa sinagoga at doon binasa niya ang sulat ni Propeta Isaiah, chapter 61, 12-13, tungkol sa pagdating ng Mesyas. At nang matapos niyang basahin, sinabi niya na natupad ang propesiyang ito ngayong araw. At dahil dito, sabi ni Luke sa chapter 4, verse 28, when they heard this, the people in the synagogue were furious. Jumping up, they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built. They intended to push him over the cliff, but he passed right through the crowd and went on his way. Kung kayo ang nasa sa katayuan ni Jesus, nanaisin niyo pa bang magbalik doon at muling mangaral matapos ng ikaw ay pagtangkaang ihulog sa bangin ng mga same people na naroroon? Dahil na rin si Jesus ay puno ng biyaya at awa sa kanyang mga kababayan, nagdesisyon siyang muling bumalik to give them another chance. At maaring dahil na rin sa mga maraming balita na nakaabot sa mga taga-panguna ng sinagoga at buong mamamayan ng bayan, ay hinayaan nilang muling magsalita si Jesus sa kanilang Saturday service. Kaya sa verse 2, nagpatuloy si Mark sa kanyang pagsasalaysay. The next Sabbath, he began teaching in the synagogue. And many who heard him were amazed. They asked, where did he get all this wisdom and the power to perform such miracles? Bagaman sa pagkakataong ito ay hindi nila pinagtangkaang patayin si Jesus, ngunit ang kanilang hindi naniniwalang disposisyon ay di pa rin nagbabago. Sa kabila ng pagtuturo ng Panginoon sa paraang very authoritative, Matthew 7, verses 28-29, knowledgeable, John chapter 7, verses 15 and 16, powerful o makapangyarihan, Luke chapter 4, verse 32, and unmatched, John chapter 7, 46. Kaya nga't sinabi sa talata, many who heard him were amazed. The word amaze sa Greek, ekspleso, means to strike, suntok, or to blast, pasabog. Parang suntok ni Manny Pacquiao. Pag tumama, masakit at mapapaaray ka. Gayunpaman, ang pagkamangha ng mga nakinig ay hindi naging dahilan upang sila ay manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Mesiyas. Sa halip, patuloy nilang pinatigas ang kanilang puso sa patuloy na pagtanggi. Rather than recognizing the obvious that Jesus was empowered by God, the people of Nazareth questioned the source of his supernatural wisdom and power by saying, where did he get all this wisdom and the power to perform such miracles? Ang mga tao ng Nazareth ay hindi inakusahan si Jesus na binigyan ng kapangyarihan ni Satanas tulad ng paratang ng mga Fariseo sa dati nating pag-aaral.
ngunit hindi rin sila handa na kilalanin na ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Ang kanilang kawalan ng paniniwala ay makikita sa kanilang mga tanong. In order to maintain their unbelief, they look for any explanation other than the obvious one. They had been given more than enough evidence, yet they stubbornly refused to believe in Him. Ang ikalawang katotohanan ating makikita sa verse 3. Unbelief focuses on the irrelevant, nakatuon sa walang kinalaman. Verse 3. Then they scoffed, "He's just a carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon, and his sisters live right here among us." Kapag ang isang tao ay tumangging maniwala sa isang bagay, maghahanap sila at maghahanap ng mga iba't ibang dahilan to justify their unbelief, kahit ang kanilang mga dahilan ay hindi kaugnay sa issue. Ang kanyang trabaho, ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay di dapat maging hadlang sa kung ano si Kristo ngayon. Pagkat matibay na pinatotohanan ni Jesus na siya ang anak ng Diyos sa pagpapagaling niya sa may mga sakit, sa pagpapalayas ng masasamang espiritu, pagkontrol ng kalikasan, at pagbuhay ng patay. Paulit-ulit na ipinakikita ni Jesus na siya ang pinangakong Mesyas, ang tagapagligtas, at ang anak ng Diyos. Ang kawalan ng paniniwala, ang pagtanggi na timbangin ang mga ebidensya will focus on the irrelevant. Sa sandaling ito, atin tingnan ang mga irrelevant na mga dahilan ng mga taga-Nazaret. Una, sabi nila, "He's just a carpenter." Ang salitang karpintero sa Greek ay tekton. Ito ay maaaring tumutukoy sa isang karpintero o woodworker o stonemason. Ang ilang sinaunang tradisyon ng simbahan ay nagmumungkahi na sina Joseph at Jesus ay dalubhasa sa paggawa ng mga pamatok at araro o kagamitan sa pagsasaka. But I personally believe sa aking pag-aaral ng paksa na di lamang magaling sila sa carpentry work, kundi both Joseph and Jesus ay expert na stonemason din. Dahil you need both skill para makapagtayo ng bahay sa gilid ng bundok. Pagkat ang Nazareth, tulad ng ating napag-alaman, ay bayan na nasa sa gilid ng bundok at maaaring marami sa mga taga roon ang natulungan nila sa pagtatayo ng bahay. Kaya't nahirapan ang mga taong iyon na paniwalaan na ang isang pangkaraniwang karpintero na nagmula sa kanilang abang bayan na kasama nilang namuhay sa pangkaraniwang paraan ng 30 taon at sa kanyang pagbabalik ay bigla na lamang nagpakita ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at may taglay pang supernatural na kapangyarihan. Tunay na ang ayaw maniwala ay mag-iisip na lamang ng kawalang kinalamang dahilan upang bigyang katwiran ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang ikalawang pahayag ng mga tao, sabi nila, "He is the son of Mary." Ito ang tanging bahagi sa Ebanghelyo kung saan tinukoy si Jesus ng titulong iyon. Ang karaniwang gagawin noong panahong iyon ay kinikilala ang isang anak sa pangalan ng kanyang ama. Sa kaso ni Jesus, ginamit sana nila ang pangalan ng kanyang adoptive father na si Joseph. Maaaring sinabi nila iyon pagkat si Joseph ay patay na at si Maria ay nananatiling nakatira sa Nazareth. At may posibilidad din naman, tulad ng sinasabi ng mga maraming Bible scholars, ang kanilang pag-address kay Jesus na Son of Mary ay may halong pang-iinsulto, pagkat marami ang nagpapalagay sa kanilang bayan na si Jesus ay illegitimate son of Mary dahil alam ng mga tao doon ang panahon ng kanilang kasal at kanilang mga kaugalian. In short,
May mga tao doon na nagbilang ng mga buwan at naghihilala na buntis na si Maria bago sila ikasal, which by the way ay totoong bagay naman. Ngunit ang di nila alam ay kung paano nagdalang tao si Maria. Sa pagkakataong ito, hindi naman mahalaga kung sino ang ina ni Jesus. Ngunit for those with determined unbelief, they will focus on anything they believe to support their case, even if their reasoning was irrelevant. Ikatlong pahayag ng mga tao, they commented about Jesus' brothers and sisters. Sabi nila, and the brothers of James, Joseph, Judas, and Simon, and his sisters, live right here among us. Sinasabi sa John chapter 7 verse 5, for even his brothers didn't believe in him. Sa mga panahon ni Jesus sa Nazareth, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga half-brothers and sisters na siya ay mula sa Diyos at ang ipinangakong Mesyas. And in our past study, pinaniniwalaan nila na si Jesus ay nababaliw. Mark chapter 3 verse 21. Sa isang maliit na bayan tulad ng Nazareth, malaki ang paniniwala ko na ang mga taga roon ay nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol kay Jesus sa kanyang mga kapatid mula pa sa kanilang pagkabata. At ngayon, maaari nilang tinatanong sila kung ano ang masasabi nila sa mga pagtuturo ni Jesus at mga miracles na kanyang nagagawa. Ako man ay nakasisiguro na pareho lamang ang kanilang mga paniniwala tungkol kay Jesus. Namamangha sa kanyang pagtuturo, pero hindi ito sapat upang sila ay manampalataya kay Jesus na siya ang Mesyas. Pero ang magandang balita, eventually, his siblings would become followers of Jesus. Ngunit ito ay mangyayari matapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Doon lamang sila maniniwala. Acts chapter 1 verse 14. They all met together and were constantly united in prayer along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. Ang mga tao ng Nazareth ay nakatuon sa mga hindi nauugnay na detalye tungkol sa background ni Jesus upang bigyang katuwiran ang kanilang pagtanggi sa kanya. Tinanggihan nila si Jesus sa kabila ng napakaraming ebidensyang nasa harapan nila. Ang ikatlong bagay na ipinapakita sa atin ng mga talata tungkol sa kanilang unbelief ay sa mga verses 3 and 4. Unbelief is easily offended. Verse 3, they were deeply offended and refused to believe in him. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere, except in his own hometown and among his relative and his own family. Sa pagkakatong ito, hindi eksaktong sinabi sa atin kung ano ang sinabi ni Jesus sa sinagoga. Ano man ang kanyang pinangaral, parehas pa rin ang reaksyon ng mga tao, gaya nung unang beses siyang magsalita sa sinagoga. Ang salitang deeply offended sa orihinal na Greko ay nagpapahiwatig ng idea ng pagkabigla, pagkainis, o pagkagalit. Progressive, Nabigla, nainis, di katagalan, nagalit. Ang patuloy nilang pagmamatigas ng kanilang puso sa mga pahayag ni Jesus ang naging hadlang upang makita nila si Jesus na ang pinangakong Mesyas at anak ng Diyos. Sa halip, nakita lamang nila si Jesus sa pamamagitan ng lente ng kanilang kinamulatang pagkakilala sa kanya, just an ordinary kid na lumaki sa kanilang bayan. Nagpatuloy sila sa kanilang determinadong pagtanggi sa katotohanan na nagbunsod sa kanila upang masaktan. Ang ikaapat na katotohanan na ipinapakita sa atin tungkol sa kanilang unbelief ay makikita natin sa verses 5 and 6. Unbelief hinders the supernatural. Verse 5, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Dahil na rin sa patuloy na unbelief o tahasan pantanggi na maniwala,
Ito ang naging dahilan na hindi na nagpamalas pa si Jesus ng iba pang makapangyarihang bagay na kanyang ginawa sa mga kalapit na bayan ng Nazaret, maliban na lamang sa ilang pinatungan niya ng kamay at gumaling. Yung salita dito sa talata na he couldn't do any miracles, ibig bang sabihin nito at that time nabawasan ang kapangyarihan ni Jesus because of their unbelief? In short, nakasalalay ba ang kapangyarihan ni Jesus kung ang tao ay naniniwala o hindi, may pananampalataya o wala? Ang isyu ay hindi dahil kulang si Jesus ng supernatural na kapangyarihan upang makagawa ng mga himala. Ang totoo, wala nang dahilan upang gumawa pa siya ng mga himala doon. Dahil ang layunin ng kanyang mga himala ay upang kumpirmahin ang katotohanan at ipahayag ang kanyang sarili bilang Panginoon at Mesyas, at upang akayin ang mga makasalanan sa pananampalatayang nagliligtas. Dahil naitakda na ng mga tao sa Nazaret ang kanilang pagtanggi at naging pusong bato na sila, hindi na kailangan ang mga himala. Makinig ng mabuti. Hindi kailangan ni Jesus ang inyong pananampalataya upang makagawa ng mga himala. Maaaring pagalingin ni Jesus sa mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, lumakad sa tubig at bumuhay ng patay nang walang sinumang naniniwala. Pagkat siya ay Diyos sa katawang tao, makapangyarihan siya sa lahat. Si Jesus ay hindi umaasa sa pananampalataya ng mga tao upang makagawa ng mga himala. The best way to understand verse 5 is to read it like this. And because of their unbelief, he was unwilling to do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Mahal ni Jesus ang kanyang mga kababayan. Tinatawad niya sila sa kanilang pagtatangkang ihulog siya sa bangin sa unang pagbabalik niya doon. Sa pagtatapos, ang Mark chapter 6 verses 1 to 6 ay naglalarawan ng kalunos-lunos na bunga ng kawalan ng pananampalataya. Sa kabila ng pagsaksi sa mga himala at pagtuturo ni Jesus, ang mga tao ng Nazareth ay hindi kinilala si Jesus bilang ang pinangakong Mesyas, dahil ang tanging nakita lamang nila ay ang ordinaryong bata na lumaki sa kanilang bayan. Tandaan natin na ang mababaw na pagkakilala kay Jesus ay hindi garantiya na ang isang tao ay may pananampalataya sa Kanya. Gayun din, ang pagtanggi sa katotohanan ay humahadlang na maranasan ng buong pagpapala at kapangyarihan ng ministeryo ni Kristo. Hinahamon din tayo ng mga talata na suriin ang ating sariling puso upang ma-pinpoint ang mga bagay na kung saan tayo nagkakaroon ng pagdududa sa mga katotohanan ng Diyos, at ating idalangin ang wika ng isang ama sa Mark chapter 9 verse 24. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. Ang masaganang pagpapala at patuloy na pagkalinga ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakailan paman.